Mga kwento ni Felmo. Sa bukiran ng Cotabato, lumaki ang isang batang naging bantog noon dahil sa katangian na parang isang aswang. Pero tao siya. Sadyang matinik lang. Napakabilis sumano maglaho nito basta makapasok lamang ng gubat. Nagnanakaw ang batang ito ng mga makakain. Pero yun lang ay dahil sa wala siyang pamilya na bumubuhay noon. Nasawi ang mga magulang nito sa pananambang ng mga rebelde sa lugar. Himalang nabuhay ang batang ito. Pangalanan natin siyang Celestino. Ayon sa ating sender na tawagin nating David, hindi niya lubos sa kalain na itong batang ito ay ang kanyang ama. Usap-usapan lamang kasi umano noon ang pagiging bantugan ni Celestino sa tuwing napag-uusapan patungkol sa mga dalubhasa. Hindi pwedeng hindi mabanggit itong si Celestino. Tinugis pa nga umano ito ultimo na mga albularyo pero walang napala ang mga yon. Makikita na lamang si Celestino noon na nakangisi at inaasar pa ang mga albularyo. Kinakawayan pa umano ang mga taong humahabol dito hanggang sa naging alamat na lamang ang patungkol sa batang ito. Ay na nga, at tatay pala yun ni David. Ayon kay David, nung sabihin na sa kanya ang kwento ng kanyang ama, bukod sa nabalot ng pagkamangha, inalaman niya ang lahat sa kung bakit ito ganoon katinik noong kabataan niya. Nangyari ang lahat pagkatapos lamang mamatay ang mga magulang nitong si Celestino. Sa pagkakatansya, huling mga taon nito ng dekada 80. Ito umanong si Celestino kasama ang kaibigang isa manong katutubo. Kasalukuyang nasa bukal nang makarinig ng sunod-sunod na putok ng mga baril. Ang bukal na nabanggit sa itaas banda ay lupain na nila Celestino. Hapon yon, nabigla at natakot si Celestino. Uuwi sana ito ng bahay pero pinigilan siya ng kaibigan. Bigyan natin ito ng pangalang Agong. Nakilala lamang ito ni Celestino sa gubat at naging kaibigan niya. Walang alam ang mga magulang patungkol sa katutubong ito. Ayaw din kasi ni Agong. Nahihiya siya. Sa pagkakataong yun ay matagal na wala ang putukan ng mga baril. Basta yung kinaroroonan, nasa bandang ibaba, kung saan doon bandang direksyon ng bahay nila Celestino. Ayon kay Agong, lumayo sila sa lugar kasi baka pati sila noon ay barilin. Ayaw naman ni Celestino buhat nang nag-aalala ito sa kanyang mga magulang. Wala na sila. Patay na sila, Celestino. Paano mo nalaman? Uuwi ako. Bahala ka na dyan. Kumaripas umano ng takbo ang bata pero bigla na lang siyang hinarangan ni Agong. Hinawakan sa may balikat. Kinaladkad. Kinaladkad si Celestino. Magkasing laki lang sila nitong si Agong pero nagmistula umano siyang laruan nun. Umiiyak si Celestino kasi nga nasasaktan siya nun. Maya ka ba naman kung saan-saan na lamang sumusuot? Ultimong sa ilalim ng kawayanan na napakakipot. Idinaan siya dito ni Agong hanggang sa makalayo sila. Habang umiiyak ay galit na galit si Celestino. Ang sabi niya ay bakit daw siya pinapakialaman. Uuwi dapat siya sa kanila. Kung uuwi ka, pati buhay mo mawawala. Ayaw mo bang lumaki? Hayaan mo, malalaman at malalaman natin kung sino ang nagpaputok ng baril. Gaganti ako. Gaganti tayo. Akong bahala sa'yo. Sa kabila ng mga sinabi ng kanyang kaibigan, galit pa rin si Celestino. Pinagsusuntok pa nga umano noon si Agong, pero hindi daw ito lumalaban. Hinahayaan lamang si Celestino hanggang sa napagod na lamang ito at nagpahinga.
Sabi ni Agong bukas ng umaga, sasamahan daw niya si Celestino pabalik. Walang nagawa si Celestino kundi ang umiyak na lamang nun. Napakadilim ng gabi nun. Nagtatanong si Celestino kung doon lang ba sila hanggang umaga. Ang sabi naman ni Agong, mamaya aalis sila. Mag-antay lamang umano si Celestino. Baka maaktuhan sila umano ng mga aswang nun. Napakarami pa naman umanong aswang sa lugar na pinagdalhan niya kay Celestino. Natakot ang bata. Bakit daw siya dinala doon kung maraming aswang? Dito ko lang alam na ligtas eh. Paano maging ligtas? Di ba nga sabi mo baka maaktuhan tayo ng mga aswang? Kulo mo, Agong. Ang ibig kong sabihin, hindi susunod dito yung mga nagpaputok ng baril kanina. Walang sino mang gumagala dito. Kabisado ko yung lugar, kaya huwag kang mag-alala. Mag-antay ka lang. Nagtanong naman si Celestino kung pupunta ba sila sa bahay nila Agong. Baka magtaka umano ang mga magulang ni Agong noon. Pero ganoon na lamang ang pagbago ng nararamdaman noon ni Celestino. Mula sa pag-aalala sa mga magulang patungo sa pagkaawa naman dito sa kaibigan niya. Ang sabi kasi ni Agong ay patay na umano ang kanyang mga magulang. Katulad umano ng sinapit nila Celestino, binaril din umano ang kanyang mga magulang noon. Natulala na lamang si Celestino. Natahimik at napapaisip na may pinagdaanan din pala itong kaibigan niya. Maya-maya pa'y nagmungkahi na si Agong na aalis sila. Pero dapat ay wag daw bibitaw sa kamay niya itong si Celestino. Dahil kapag bumitaw, mawawala daw. Maliligaw at mahirap na makalabas sa gubat. Hindi naman na nagreklamo pa si Celestino noon. Pagkahawak niya sa kamay ni Agong, bigla na lamang umano itong tumakbo. Tumakbo din si Celestino. Hindi niya mawari sa kung bakit hindi man lamang nababangga samantalang napakasukal ng gubat. Alam na alam ni Agong kung saan dadaan. Hinihila kasi siya nito hanggang sa makarating umano sa isang balon. Bali nasa gilid sila ng talon noon na sagana sa tubig. Hindi naman ganoon kalaki ang ilog pero malakas lang ang tubig noon. Tumawid sila noon at tumikot patungo naman sa ilalim mismo ng isang pangpang. Alam ni Celestino na nasa yungib sila kahit pamadilim. May naaaninag naman siya kahit papano. Ang sabi ni Agong doon daw siya nakatira. Mag-isa na lang. Mas lalong naawa si Celestino. Papanong nabuhay doon si Agong? Ilang mga sandali pa ay may kung anong kinakalikot daw itong si Agong. Nakaupo ito sa may lupa at biglang nagkaroon umano ng liwanag. Gumagawa pala ito ng apoy sa pamamaraang lokal. Maliit na stick na mula kawayan. Kiniskis lamang ito sa bunot. Mabilis nagkaroon ng baga at nagsiga si Agong. Nakita na ni Celestino ang detalye ng lugar. Nasa loob nga ito ng yungib. Hindi naman kalaliman pero sapat na para masilungan. Ang gilid nito'y talon. Habang ang nasa harap naman mga baging na nakaharang. Bagay na hindi kapansin-pansin ang pwestong yon kapag may mapapadaan. Maya-maya'y umalis si Agong. Ang sabi ay may kukunin lamang daw sa unahan. Makakain yon at mag-antay lamang daw si Celestino. Sa mga puntong ito ay nabalot naman siya ng pagkamangha. Mula sa pagkaawa ay nabilib siya kay Agong. Sa murang edad na yon ay kaya ng asikasuhin ng sarili. Marunong pang gumawa ng apoy. Matagal bumalik si Agong. Nakatulog na nga lang umano si Celestino. Ginising siya ni Agong na may inihaw na kung anong karne. Hindi niya nalaman na nagluluto o nag-iihaw si Agong noon. Tinatanong ni Celestino kung ano daw yon. Sabi ni Agong, unggoy daw. Napasimangot ang mukha ni Celestino. Nanghuli pala ito ng unggoy. Pero tumangging kumain yung bata nun kasi parang tao lang daw yung unggoy. Ayon naman kay Agong, hayop daw ito at paborito niya yung pagkain. Katunayan, unggoy ang kinakain niya lagi. Ngayon lamang siya makakasubok ng niluto. Kasi nga para din yun umano kay Celestino.
Kadalasan ay kinikilaw lamang umano ni Agong ang karni ng unggoy. Masarap daw ito. Masustansya pa. Kumain na lamang si Celestino. Maduwal-duwal pa umano ito pero nang malasap ang karne, masarap daw. Matapos kumain ay sinabi ni Agong na matulog na lamang si Celestino. Gawa ng mamaya pa si Agong. Hindi siya kaagad natutulog. Kadalasan ay sa madaling araw pa. Nagtanong-tanong si Celestino sa kung bakit napakalakas ni Agong. Paano daw nagawa nito kanina nakalagka rin siya at papanong nakakakita kahit madilim. Ngumisi lamang si Agong. Ayon dito, ganoon daw ang mga katutubo. Malalakas, kabisado ang gubat. Huwag na daw tanong ng tanong si Celestino. Mahirap umanong ipaliwanag ang lahat nun. Nakatulog si Celestino. Pagsapit ng umaga'y ginising siya ni Agong. Sasamahan daw siya sa pag-uwi nun. Walang ano-anong umalis kagad sila nun. Sa mga sandaling ito ay naglalakad lamang daw sila. Kung saan tutungo si Agong ay nakabuntot dito si Celestino. Inakala ng bata na malapit lang pero napakalayo pala nito. Umangat na lamang ang araw pero hindi pa sila nakakarating. Walang ibang masisilayan kung hindi puro na lang matatayog at matatandang puno nun. Hindi pa kasali dyan ang napakakapal na mga damo na klase-klase. Nagtatanong si Celestino sa kung paano sila nakarating ng ganon kabilis kagabi doon sa talon. Samantalang sa patungo sa bahay nila ay pagkatagal na umano. Tumitig lamang daw sa kanya si Agong. Hindi nagsalita. Mga tanghali na daw noon ang sabihin ni Agong na nakarating na sila. Dito ay nakita na ni Celestino ang ilang kabahayan. Pero walang katao-tao sa lugar. Sa unahan nito ay bahay na nila. Bali nasa ibaba sila ng lugar. Nasa dalisdis kasi ng bundok ang bahay nila noon. Tumakbo na si Celestino. Kinakabahan at nagdadasal na sana hindi totoo ang mga sinasabi ni Adong. Nay na nga, patay na umano ang mga magulang niya. Nakasunod lamang sa kanya si Agong. Naglalakad at doon banda sa kakahuyan dumaan. Siya lang ang nasa kabahayan noon. Wala talagang katao-tao. Ultimo yung tindahan sa may malapit sa likuang daan na kung saan naman paakyat na dito at daanan yun patungo sa kanila. Walang ibang bahay na naroroon sa itaas banda. Maliban na lamang sa bahay nila Celestino. Basta kung ilalarawan ng lugar ay payak na nayon lamang ito at nasa may liblib. Nung bumungad na ang bata sa bahay, nasilayan kaagad niya noon ang mga magulang. Nakahandusay, duguan at wala ng buhay. Nasa may biranda sila. Ang tatay niya ay nakasabit sa may harang ng biranda na kawayan. Nakataob, nakalambitin ng mga kamay, habang ang nanay niya naman ay nasa may hagdan banda. Ulo lamang ang nakikita niya pero wala na talaga ito. Lumapit si Celestino. Umiiyak at para bang mahihimatay. Napakalakas ng pagkabog ng dibdib niya. Ang sakit sa pakiramdam na masilayang nasa ganong estado ang mga magulang nito. Hinila niya ang tatay niya noon pero hindi niya naman kaya. Tumulong si Agong at dito'y hinimlay nila ng maayos sa mga labi sa beranda. Sigaw ng sigaw si Celestino. Tinatawag ang pangalan ng magulang. Ang mas nagpapasakit ng kanyang damdamin, itong nanay niya ay may bitbit pang rosaryo. Para bang nagdadasal ito na huwag madamay. Pero nadamay pa rin. Wala man lamang rumusponde. Walang tao talaga sa lugar. Wari ng batay nagsialis sa mga ito nang magkaroon ng putukan. Naalala ni Celestino na may mga tao palang pumuslit sa kanila noon. Mga sundalo daw ito pero umalis naman kaagad. Baka yun ang dahilan kung kaya pinagbabaril ang kanyang mga magulang. Kung hindi siya nagkakamali, mga rebelde umano ang tumatambang. Sinabi ni Agong na ilibing na lamang daw nila mga labi sa may malapit. Para na rin may madalaw si Celestino. Kesa naman doon sa sementeryo ay napakalayo umano nun.
Pumayag naman si Celestino. Tinulungan siya ni Agong. Malakas ito at yun pang gumuhid sa mga labi patungo doon sa may taas ng bundok. Malapit nito sa may bukal. Isang magandang pwesto ang pinaglibingan nila sa mga bangkay. Takip silim na sila nang matapos. Ang tanong na lang, saan napupunta si Celestino? Wala naman silang kaanak nun. Lumad na taga Davao ang pamilya nila. Napalipat lamang sa lugar para pangalagaan ang namanang lupain ng kanyang tatay. May mga niyog kasi doon. Bagamat padahilig ang lupa pero masagana sa tanim. Ayos lang kung sasama ka sa akin. Tayo na lang dalawa. Huwag ka mag-alala. Akong bahala sa'yo. Gaganti tayo. Parehas lang tayo ng sinapit sa buhay. Magkakaiba nga lang ang dahilan kung bakit pinatay yung mga magulang natin. Tara na. Huwag tayong magtagal dito dahil alam kong babalik ang mga pumatay sa mga magulang mo. Hindi pa sapat yung kakayanan natin para lumaban. Saka na lang kapag malalaki na tayo. Tumango lamang umano si Celestino. Pero nakiusap ito na hayaan muna siya kahit saglit lang. Magpapaalam siya sa kanyang mga magulang. Kahit pa nakalibing na mga ito. Mula noon ay nagbago si Celestino. Lahat ng mga kakayanan umano ng bata noon, natutunan lang sa kaibigang isang katutubo. Pero ang totoo, hindi naman talaga katutubo si Agong. Nakakalito, di ba? Pero malalaman niyo ang lahat sa kabuuan ng kwento. Nagsama nga sila ni Agong. Sa araw-araw niyang nasisilayan si Agong ng mga panahon na ito. Napakatipikal na bata lamang na katulad niya. Mapaglaro, may sa pagkapilyo. Katunayan dahil dito ay mabilis na nakamove on si Celestino. Hindi na nagbibihis si Agong. Lagi lamang itong nakabahag. Bahag na makikita talaga sa isang katutubo nun. Walang damit pang itaas pero hindi man lang nilalamig. Si Celestino naman noon ay nagbaon ng kanyang mga damit nun. Minsan ay umuwi siya sa bahay at nasisilayan niyang may mga pagbabago na para bang may sumisilay sa tahanan nila. Hindi naman nagpapakita sa mga tao si Celestino. Pupuslit lamang saglit. Unti-unting hinahakot ang mga kagamitan, lalo ng pangunahing kailangan. Kagaya na lamang ng kaldero at iba pa. Kasama niya pa rin si Agong sa paghahakot. Para na nga silang magkapatid noon. Sumasaglit pa sa pinaglibingan ng mga magulang at nagmumuni-muni doon. Nanaman na ni Celestino sa kung bakit nakakarating kaagad sila kapag nauuna ng lakad si Agong. Alam niyo kung anong dahilan? Dumadaan si Agong sa daanan mismo ng mga aswang na siyang nagtataglay umano ng tinatawag na engkantasyon. Kumbaga, mga marka umano ng aswang ang dinadaanan nila. Pero patungo lamang yun sa talon banda. Kapag pabalik na sa bahay nila Celestino, inaabot ng halahating araw. Hindi naman maipaliwanag ni Agong ito. Ayon lang sa pagsasalaysay nun, ang patungo lang sa talon ng mabilis nun. Nagduda si Celestino. Napapatanong siya sa isip sa kung bakit alam na alam ni Agong ang marka umano ng mga aswang at kaya pang tuntunin ito. Hindi kaya aswang si Agong. Lalo na't laging kinakain ito unggoy talaga, Sir Seth. Kinikilaw lang. Nasisilayan noon ni Celestino. Kumakain naman si Celestino ng karne nito pero iniihaw niya. Kung minsan ay nilalaga. Walang ibang alam si Agong na makakain, kundi puro na lamang unggoy. Hindi kumakain ng usa, kahit na may usa doon sa gubat. Pinipili talaga ni Agong ang unggoy ng mga panahon na yon. Sawang-sawa naman si Celestino. Hindi naman niya kayang manghuli ng ligaw na hayop Etong si Agong daw umaakyat lang ng puno nun. Matagal bumaba. Hindi nakikita ni Celestino kasi nga napakatayog ng inaakyat nito. Mamamalayan niya na lang na may babagsak sa lupa. Malamang unggoy na yon. Katagalan ay naisipan ni Celestino na kumain naman ng kanin. Ang problema, saan sila kukuha? Sabi ni Agong ay magnakaw daw kasi nga wala naman silang pambili.
Ang gawin lang ni Celestino ay doon lang ito dumaan sa kung saan sila laging dumadaan. Gawa ng hindi talaga mahuhuli si Celestino noon. Hindi mo ba ako sasamahan? Sa pagkakaintindi ko kasi ako lang yung magnanakaw eh. Pwede kitang samahan pero hindi pwedeng lumapit ako sa mga bahay Celestino. Alam mo kung bakit? Dalawa tayo eh. Mas madaling makita. Tsaka nahihiya ako sa mga tao. Nako, bakit ka naman mahiya? Magnanakaw nga, di ba? Magpapakita ba tayo? Ang sabi na lamang ni Agong noon ay may kinatatakutan kasi ito sa lugar. Kaya ni isang beses ay hindi daw siya lumapit sa mga kabayan sa nayon. Nakita naman daw ito ni Celestino na dumadaan lamang si Agong sa masukal at hindi bumubungad talaga sa kabayan. Hindi na lamang nagsalita pa si Celestino. Pero katakang-taka siya. Matagal naman silang nakarating kapag bumababa ng nayon. Pero noong mga sandling magnanakaw na daw sila noon napakabilis na. Isipin niyong wala na itong pinagkaiba kapag patungo sa may talon Nagtanong pa nga si Celestino sa kung paano nangyari yon. May daanan ba umano ang asong pababa ng nayon? Ang sabi naman ni Agong, kumakailan lamang daw niya nadiskubre na may daanan. Dalawang bahagi ng lugar ang may bakas. Ang patungo sa nayon at pabalik sa talon. Sa kabila ng pagkabagabag, pinili na lamang ni Celestino na maniwala. Nagpapaiwan si Agong sa isang banda kapag malapit na sila sa nayon. Unang ninakawan ni Celestino ay ang bahay mismo na malapit sa kalsada. Bigas na mais ang kinuha niya. Nilagay lang sa isang damit na ginawang sisidlan. Hinihintay naman siya ni Agong at ito ang gagabay sa kung saan sila dadaan nun. Naging matagumpay ang pangungulambat ni Celestino sa mga sumunod na araw. Hanggang sa nabulabog na umano ang lugar. Nagkabintangan na sa kung sino ang nagnanakaw ng mga inimbak na bigas mais. Kuminsan pa, manok na ininanakaw ng bata Kapag mainit na siya sa isang lugar, lilipat sa ibang lugar. At doon pa din dumadaan sa kung saan ito yung langdas na tinatahak pabalik sa talon. Hanggang sa yon, naging gawain ito ni Celestino. Pero ni isang beses ay hindi umano sumasama sa kanya itong si Agong. Hanggang doon lamang sa may pwesto kung saan siya nito inaantay. Hanggang sa may nakakita kay Celestino. Paano ba naman kasi Sir Seth? Biik ba naman yung ninakaw Nakawala. Tanghali yun. Nagtatatakbo si Celestino na ipit-ipit ang bihik sa may kilikili niya. Inabot niya ito kay Agong. Ang problema ay ayaw ni Agong sa baboy. Nandidiri ito. Kaya naman pagkasalo ay kaagad ding binitawan. Hinabol naman ni Celestino. Nagmumumura ito at ang sabi ay bakit daw binitawan nun. Hanggang sa nakarating malapit sa merkada si Celestino. Maraming nakakakita nun. Walang alam si Celestino na bubungad siya sa mga taong nagkakarakrus. Nasa may damuhan kasing sumuksok noon ang biik. Hinabol pa rin ang bata. Lumusot siya sa napakaraming tao. Yung biik kumano ay nasa may kiliran lamang ng isang tindahan. Huminto si Celestino. Lahat ng tao doon ay nakatingin sa kanya. Pangising-ising na lamang ang bata. Kamot-kamot pa ang ulo noon. Sabi niya nakawala daw yung biik niya. Pwede ba mo na siyang tulungan? Pero ang hindi niya inaasahan ay bigla namang may dumating na naghahanap sa biik na nawawala noon. Inangkin ang biik na naroroon kaya lahat ng mga tao ay inisip na ninakaw ito ni Celestino. Walang ano-anong kumaripas ng takbo ang bata noon. Isang katutak umano ang humabol sa kanya. Nang masilayan naman ni Agong na napakaraming sumusunod sa kaibigan nagtago yon. Gong, takbo na! Yari tayo, binitawan mo kasi. Tara na! Langya ka Celestino, ang daming tao nang nakakita sa'yo. Sumirit sila ng takbo nun. Pinauna ni Celestino si Agong dahil ito naman na may alam sa kung saan dadaan. Rinig daw sa lugar ang pagmumura ng mga tao. Yung salot umano ay isang bata lamang pala. Hinabol ng hinabol sila noon pero ang ipinagtataka ni Celestino, tingin niya siya lamang ang nakikita ng mga tao na para bang walang nakakapansin kay Agong.
Hanggang sa wala nang sumunod. Dito pa lamang huminto si Agong at sinabing na iligaw na daw nila mga tao noon. Nagtalo ang dalawa. Kamuntikan pang magkasuntukan. Nagtutulakan kung sino ang may sala. Ang arte mo kasi, bakit ba ayaw mo sa baboy? Hindi ako kumakain yan. Ang baho. Sino ba yung nagsabi na ikaw yung kakain? Binitawan mo eh. Ayun tuloy nakarating dun sa may maraming tao. Paano to? Baka makilala nila ako. Hindi ka naman napapansin. Ako lang yung nakikita eh. Kamuntikan pa ako maabutan. Magpaganon pa man sa haba ng pagtatalo nila nagkabati din kagad ang dalawa. Pero walang kadala-dala itong si Celestino noon. Gusto pa rin magnakaw. Sa mga sandaling yun ay hindi na talaga sumasama sa kanya si Agong. Tinuro na lamang kung saan talaga dadaan. Minarkahan ang bawat kahoy ng ukit. Basta hindi na daw sasama si Agong dahil baka ito pa ang dahilan na mahuli siya noon. Sabi naman ni Celestino, kung mahuhuli dalawa naman sila. Bakit daw iniisip ni Agong na siya lang ang mahuhuli noon? Hindi nga ito nakikita ng mga tao. Nagtuloy-tuloy sa gawain si Celestino. Ultimong albularyo ay nakisali na rin kasi gaya ng sinabi sa panimula, pinaghihinalaan na aswang si Celestino noon. Nawawala ba naman kapag nakakapasok na sa kakahuyan Hindi na talaga nakikita pa. May mga pagkakataon na inaasar ni Celestino ang mga albularyo tapos nililito mga ito, lalo na't napakarami palang madadaanan. Hindi niya alam siya kung paano nangyari kasi nga tinuturo lamang ni Agong landas Yung dalawang bahagi ng lugar na madadaanan naging sangkaterba na ito. Nakabisado naman lahat umano ni Celestino. Hanggang dumating ang isang araw na may isang biyasang albularyong nakainkwentro sa Celestino. Pinainan pa ito ng 2 kambing. Hindi naman kumakain ng kambing si Celestino Kaya't dinaanan niya na lang yon. Pero nakabantay pa rin umano ang mga albularyo. May kasama daw ito. 3. Isang matandang lalaki na albularyo at 2 mga binata na may makikisig na pangangatawan. Gulat na gulat si Celestino. Pinalibutan kasi kagad ang bata nun. Nakadipa pa ang mga kamay at wala siyang matatakbuhan. Takip silim nun. Iniba ni Celestino ang oras ng pagnanakaw niya pero hindi niya alam na pinagpaplanuhan pala siya na maigi. Pangalanan natin ang albularyong si Mang Baino. Walang hiya kang aswang ka. Napakatinik mo. Ang dami mong bakas na nilikha at nakakalito. Pero ngayon wala ka ng kawala. Huwag niyong hayaang makatakas siya na. Baka bigla na lang kumaripas ng takbo yan at napakabilis pa naman. Hindi nagsalita si Celestino. Takot na takot siya. Hanggang sa itong isang binata daw ay nagsalita. Si Abner. Itong bata daw ito yun ang anak ng mag-asawang nawawala. Yun ba umanong nakatira sa may dalisdis ng bundok na pinaulanan ng bala ng mga rebelde ang bahay? Sabi naman ni Mang Bainom, hindi daw ito yung batang yon dahil aswang umano ang nararamdaman niya kay Celestino. Napapakunot ang mukha ni Celestino noon. Papanong naging aswang siya hindi naman daw aswang. Sinabi niya sa 3 nakapaligid sa kanya na tao siya at hindi halimaw. Matapos lang magsalita ni Celestino ay bigla na lamang itong tumakbo. Hindi nakapaghanda ang mga tao kaya naman nakawala. Pero sinundan si Celestino noon. At dahil napakabiyasa talaga nitong albularyo, ay nagawa siyang sundan kahit pa napakaraming marka umano ng aswang sa lugar. Nakarating na lang si Celestino sa pahingahan nila Agong doon sa gitna ng gubat pero may sumusunod pa rin sa kanya. Takang-taka ang bata. Nagpatuloy na lamang siya sa pagtakbo kaysa naman maabutan. Hanggang sa nakarating na siya sa may talon at ultimo doon ay nakasunod pa rin sa kanya ang 3 tao. Nakatago na si Celestino sa yungib. Wala daw si Agong. Hindi niya alam kung saan nagtungo. Naiisip niya na baka nanguhuli na naman ito ng unggoy. Hanggang sa nakarinig siya ng patawa-tawa nun. Galing ito sa matanda. Matapos tumawa ay sinabing nasa loob daw ang maraming baging na nakaharang si Celestino. May maliit na kuweba umano at ito na ang tirahan niya. Tarantang-taranta na si Celestino. Magkabaliw-baliw siya noon sa kakaisip sa kung ano ang kanyang gagawin.
Hindi siya makakatakas sa oras na makapasok na sa loob ang mga tao kasi nga iisa lamang ang landas nun. Maliit at wala talaga siyang ligtas. Pero bigla na lamang umanong nagkasigawan sa labas. May sumisigaw ng aswang. Itong albularyo ay pumasok sa loob. Hindi naman makita si Celestino gawa ng madilim pero nakikita ito ni Celestino kasi nga pumapabor yun sa bukana ng yungib. Meron kasing konting liwanag sa bukana. Pero anino lamang ang nakikita niya. Akala niya ay tuluyan ng papasok talaga hanggang doon sa kinaroroonan niya pero naroroon lamang ito sa bukana. Nagmumura at sinabing ilan ba daw ang aswang doon sa lugar. Bakit may iba pa? Tapos ay magkakaparehong laki nun. Maliit din ang isang aswang. Ilang mga sandali, itong albularyo ay bigla na lang umatungal. Parang nasaktan. Sumisigaw, nagwawala at rinig ni Celestino ang pagkalansing ng bakal na para bang itak na hinahataw. Tumatama ito sa mga bato. Sa hindi malamang dahilan ay bigla na lang may bumuntot sa kanya. Napakabilis ng pangyari. Ni hindi man lamang nakasigaw si Celestino. Hinablot siya nito at nakalabas siya sa yungib nun. Pero kinakaladkad naman siya. Ang layo ng pinagdalhan sa bata. Hindi niya maaninag kung sino itong humihila sa kanya dahil ubod ng itim yon. Hanggang sa makarating umano sa itaas ng pangpang at doon na huminto ang humihila. Pero dito naman nakita ni Celestino kung ano. Lalo na sa mga puntong ito. May buwan. Tapos ay nasa itaas pa talaga ng pangpang na may espasyo. Sinlaki niya lang pero napakapangit ng mukha nun. Umaamag ang mga mata. Singkulay ng buwan. Ikaw kasi, padalos-dalos ka. Ni hindi ka man lang nagpaalam sa akin. Umalis ka na lang bigla. Napanganga si Celestino. Oo at gasgas ang boses ng nagsalita. Pero alam niyang yun ay walang iba, kundi si Agong. Magsasalita sana si Celestino kaso hinila naman ang kanyang kamay ni Agong at tumakbo ng napakabilis. Hindi na magkawari si Celestino. May mga pagkakataong nadadapa siya pero kapag hindi tumayo, aararuhin ng kanyang mukha ang lupa. Kaya naman kahit pahirap na hirap ay pinipilit niyang sabayan ang bilis ng pagtakbo ni Agong. Hanggang sa nakarating umano sila sa isang lugar na may namumukod tanging bahay. Sa loob ito ng gubat, nakaangat sa lupa ang bahay na ito. Parang singlapad lamang ng tirahan nila noon. May biranda din pero parang guguho na. Naroroon sila sa biranda sa mga puntong ito. Ito ang bahay namin at ang dahilan ng pagpatay sa mga magulang ko. Mga aswang kami. Isang grupo ng kalalakihan ang pumatay. Kitang-kita ko yung lahat. Katunayan magkakasunod lang ang pagkamatay ng mga magulang natin. Nung araw na nakilala mo ako, yun din ang araw na inilibing ko yung mga magulang ko. Matapos makapagsalita ni Agong ay pumasok ito sa loob ng bahay at pagkabalik ay may dala ng alkitran. Lampara na maliit. Mas naging malinaw kay Celestino ang itsura. Para umanong galit na sanggol ang mukha niya. Mabalahibo at maitim. Sa kabila ng lahat ay nawala ang kanyang takot. Alam niyang mabait itong si Agong. Sadyang nakakatakot nga lang kasi nga halimaw pala. Maraming sinabi sa kanya si Agong. Yung mga markada ng aswang ay siya talaga ang gumawa nun. Hindi ba daw nagtataka si Celestino na patungo ang marka sa talon mismo? Dagdag ni Agong ay hindi na makakasunod yung humabol kay Celestino. Maliban na lamang kapag may kasama nito noong pumatay sa kanyang mga magulang. Pero naniniwala si Agong na mga rebelde ang pumatay. Kung hindi daw naabutan ni Agong si Celestino, malamang siyang napahamak. Pagkabungad niya, nabaling kagad ang atensyon ng mga humabol kay Celestino sa kanya. Nilito niya lang tapos na magkaroon ng pagkakataon na noon pa lang niya sinagip si Celestino. Sa pagpapatuloy ni Agong, kaya ayaw niyang lumapit sa may kabahayan dahil madali lamang siyang makilatis.
lalo na kapag may albularyo. Minsan na kasi itong gumala noon tapos bigla na lang nanghina ang katawan ni Agong. Mabuti na lamang at naroroon ang kanyang tatay at nailayo siya kaagad. Tinamaan si Agong ng malakas na pamarusa galing sa isang albularyo. Ilang mga sandali habang nagsasalita ay napansin na lamang ni Celestino na nagbalik na sa normal ang itsura ni Agong. Ang sabi pa nun, ngayon nalaman na niya Celestino na aswang siya. Ano ang masasabi nito? Aswang na din naman ako ayon sa mga naririnig ko sa mga tao, Agong eh. Kapag nagtungo ako sa nayon at nahuli, ano kay gagawin sa akin? Papatayin ako. Kaya huwag mong sabihin na iiwas ako sa'yo. Kung saan ka pupunta, doon din ako. Naging magkasama pa rin sila noon, palipat-lipat ng lugar. Hindi naman sana magiging ganun ang sitwasyon kung hindi lang nagnakaw itong si Celestino. Mananatili sanang malaya ang dalawa. Pero sa mga sandaling yon kung saan-saan na lamang sila napapadpad. Maski pa hindi na nagnakaw pa si Celestino, pero may tumutugis pa rin. Hanggang sa lumaki na lamang sila ng lumaki, para mga taong gubat. Medyo naging kumpiyansa na kasi hindi na sila namumukaan, lalo na't matagal na rin silang nagtatago at wala talagang nakakakita nun. Ito mga tumutugis binabantayan sila lagi. Lahat ng mga ginagawa nila ay nakabatay talaga sa pamamaraan ni Agong. Imbis na iisa lamang ang aswang, parang dalawa na sila nun eh. Kasi nga lahat natututunan ni Celestino. Hanggang sa nagbinata na at sumasaklaw na sila noon sa bayan mismo ng Cotabato. Nagkaroon ng trabaho. Construction daw yun. Silang dalawa. Naghanap buhay na para makabili ng mga magagamit lalo na't natututo ng umarte. Lalo na't nagkakaroon na ng pagkakagusto sa mga babae. Mas nauna pa umanong nagkaroon ng kasintahan si Agong. Magandang lalaki naman kasi ito pagkalaki na. Tama, magkasing laki lang sila nung bata pa pero nung naging ganap na malaking mama itong si Agong. Habang si Celestino, bansot. Kinalimutan na ng dalawa ang pagigante sa kung sinong pumatay sa kanilang mga magulang. Siyempre malaya na sila, di ba? Kung gagawin nila yon babalik lang sa dati ang kalagayan ng dalawa. Parang mga pugante. Bumalik sila sa lugar nila, kasama pa rin si Agong pero sa mga sandaling ito, marunong nang magtago ng pagiging aswang. Ikatlong uri umano ng gabunan si Agong. Kaya nitong magtaglay ng mga orasyon na malalakas galing sa mga albularyo. Yung mga tao daw sa lugar nila, nagiging sumsuman sa kwentong isang batang bantog sa katangian nitong isang aswang. Isang kawatan na talagang sobrang ilap at perwisyo. Naging alamat si Celestino noon. Tumira ang dalawa doon sa mismong lupain nila Celestino. Doon ang uwian nila. Wala nang ginagawang kabulastagan si Celestino. Dalang din ito kay Agong kasi nga kapag gumawa na naman ng kalokohan si Celestino, mapipilitan daw kumain ng tao si Agong. Hanggang sa nagkaroon ng asawa si Agong, bumukod na ito kay Celestino. Lalo't malayo ang tirahan ng napangasawa niya. Ayos lang naman kay Celestino gawa ng nagpapakita naman sa kanya si Agong. Hindi na daw ito kumakain ng hilaw na karne. Parang karaniwang tao na lang. Nagkaroon na rin ng kabiyak si Celestino. Kaya naman may kanika-nila na silang pinagkakabalahan. Hanggang sa tuluyan na silang nagkalayo kasi nga lumipat umano ng Bohol si Agong. Samantalang nanatili naman si Celestino sa lupain nila hanggang sa magkaroon na ng mga anak. Isa na ako doon. Gaya ng sinabi ko, sino ba naman ang mag-aakala ng naririnig kong bantog na bata noon na may sa pagkaaswang walang iba kundi ang aking ama.